Noong umalis si Pamela sa trabaho at bumalik siya sa bahay, nakita niya na naglalaro si Maddox ng mga baraha kasama ang nanay niya. Hindi niya inaasahan na nagkakasiyahan sila. Tumunog ang tawanan sa sala. Matalino si Maddox para matalo sa bawat round na hindi halata. Pinahirapan niya na muna si Kailin bago niya ito hinayaan na manalo. Tuwang-tuwa si Kailin. Habang tumatagal, mas nagugustuhan niya ang manugang niya. Nang matapos na ang round at ibabalasan na ni Maddox ang mga baraha, biglang napansin niya na nakatayo si Pamela sa hindi nalalayo. Agad siyang tumayo. "Nakabalik ka na? Maaga kang umuwi sa trabaho." Ngumiti si Kailin habang bumunot ng baraha. "Buong hapon kami naglalaro ni Maddox. Sa tingin ko pagod na siya. Magluto ka na ng makakain niyo ngayon." Walang masabi si Pamela. Ngumiti siya at tinanong niya na para bang sinusubukan niya ang nanay niya. "Ma'am, buong araw po akong nasa trabaho. Pagod na pagod din po ako." "Mas pagod ka ba kaysa sa kanya?" Tumaas ang boses ni Kailin. "Alam mo ba kung gaano nakakapagod sa utak ang larong ito? Hindi mo ito makukuha noong tinuruan kita ng 800 na beses. Noong bata ka pa. Nakuha niya ito noong tinuruan ko siya ng 1 beses lang." Muling walang masabi si Pamela. Medyo proud si Maddox. Gayunpaman, nang makita niya si Pamela, pinigilan niyang ngiti niya at kagad siyang sumunod dito sa bedroom. Ibinaba ni Pamela ang bag at umupo siya sa mesa. Mukhang pagod na pagod siya. Naglakad si Maddox sa likod ni Pamela at minasahe niya to. "Magpahinga ka, hindi mo na kailangang magluto," ang sabi ni Maddox sa may malalim na boses. "Uutusan ko mga tao sa hotel na magdala ng dinner." "Paano ka naman? Hindi ko itutuloy dito ngayong gabi." Sa sobrang nabigla ni Pamela ay tumayo siya at tumingin siya ng ilang sandali kay Maddox. Biglang naisip niya na parang may mali. "Bakit suot mo to?" Ngumiti si Maddox. Ito ay ang suit na binili ni Pamela para sa kanya. Bukod pa dito, napansin ni Pamela na suot ni Maddox ang belt na binili niya para dito. "Anong gagawin mo ngayong gabi?" "May family dinner kami ngayong gabi," ang paliwanag ni Maddox. "Kailangan kong pumunta ng Crawford Manor ngayong gabi, sa bahay ko." Tumango si Pamela. Hawak ni Maddox ang maliit na kamay ni Pamela at ang hinlalaki niya ay hinihimas ang kamay ni Pamela. "Masaya sana kung may isama kita, pero alam ko na hindi ka sasama. Kaya naman, sinuot ko ng damit na binili mo para sa akin. Isipin ko nakatabi kita." Ngumiti si Pamela. Ngunit pupunta si Maddox sa isang family dinner. Paano niya nagawang magsuot ng ganito? Nakalimutan na ito ni Pamela. Ngayon niya lang naalala na ang $1,000 suit na hirap siyang bilhin noon ay wala lang para sa mga Crawford. "Maddox," ang tawag ni Pamela ng mahina. Palitan mo suot mo. Nakakahiya." Ngumiti si Maddox. "Proud ako sa mga damit na pinili ng asawa ko para sa akin. Pero mahalaga to para sa akin," ang sinabi niya ng may malalim na boses habang nakangiti. "Kailangan mong bumili ng mas marami para sa akin. Kailangan ko ng 1 pares na leather shoes." Tumingin sa itaas si Pamela. "Hindi ko to afford, Mr. M." Lumapit si Maddox sa tahimik niyang nilagay ang kamay sa bewang ni Pamela. "Sinabi mo na aalagaan mo ko habang buhay. Masyadong mahal para alagaan ka," ang sabi ni Pamela. "Ayaw na kitang alagaan." Nataranta si Maddox. Hindi ako magastos at hindi rin ako kumakain ng marami. Dapat mo kong alagaan." Di pwede ka bang kumain ng mas konti simula ngayon?" Tumango na seryoso si Pamela. "Oo, syempre naman," tumawa ng malakas si Pamela. Namumulang mukha niya. Tumingin ng blanko si Maddox kay Pamela. Bumalik lang siya sa sarili niyang makalipas ang ilang sandali. Pagkatapos ay tumawa din siya. Napuno sila ng pagmamahal. Mas naging malapit na sila sa isa't isa nang hindi nila ito namamalayan. "Pamela!" Biglang tumunog ang boses ni Kailin mula sa labas. "Gumawa ka na ba ng hapunan para kay Maddox?" Nabigla si Pamela at tinulak niya palayo si Maddox. Mabilis ang tibok ng puso niya. Tumalikod siya para umalis at bumalik siya. Pagkatapos magpaliwanag sa nanay niya, tumingin siya sa mga mata ni Maddox. "Naging busy ka ba sa trabaho?" Pinago ni Maddox ang pinag-uusapan nila.
Ayos lang. Umupo ulit siya sa mesa. Gumawa ako ng ilang maliit na interview at marami akong draft na dapat gawin. Pagkatapos, may isang exclusive interview sa susunod na linggo. Tumingin si Maddox kay Pamela. Binuksan niyang computer. May mga litrato ng isang lalaking lumabas sa screen. Ngayon naman, mukhang magbibigay siya ng interview sa best actor na si Tom Pascual. Dumilim ulit ang expression mo, Maddox, at napuno siya ng pagsiselos. Halos sasabog na siya. Ikaw ang mag-interview sa kanya? Ginawa ni Maddox ang lahat para huminahon. Si Tom ay sikat at gwapong lalaki sa industriya at kilala siya na mahal ng lahat. Ang imahe niya isang mapagkumbaba at mabait na lalaki at nanalo siya ng 5 mahalagang Best Actor Award nung bata pa siya. Kailangang maghanda ni Pamela bago siya mag-interview kay Tom, tulad ng pag-memorize ng impormasyon ni Hinaro. Mag-uusap sila ng harapan. Bilang isang mahusay na reporter, siguradong hindi niya hahayaan ng kahit na anong awkward na katahimikan. Huminga ng malalim si Maddox at tumayo siya ng tahimik sa likod ni Pamela. Naramdaman ni Pamela na parang may mali. Tumalikod siya. Halos tumalon siya dahil sa madilim na ekspresyon ni Maddox. Bakit ka nakatitig sa kanya ng ganito? Wala siyang sinabi. Tumingin si Pamela sa computer at pagkatapos ay tumingin siya kay Maddox. Agad niya nang naintindihan. Hindi siya sigurado kung tatawa siya. Trabaho ko to. Bukod pa dito, siyang best actor at isang regular na reporter lang ako. Baka hindi ako makapag-set na isang interview sa kanya. Nabigla si Maddox. Bakit pala binigay to sa'yo ng boss mo? Para gumawa siguro ng gulo para sa akin. Miti si Pamela. Nag-interview siya ng ilang influencer at nagkaroon na siya ng ilang exclusive interview dati. Ang boss niya ay masaya sa mataas na rating dahil sa kakaibang angulo at makabagong interview style. Gayunpaman, sa simula pa lang ay naging isang tinik sa mata ng matagal ng reporter. Sila ang nagmungkahi sa boss nila para magbigay ng interview kay Tom. Kung hindi ko siya kayang bigyan ng interview, silang makakakuha ng trabaho. Kapag hindi ko nagawang interview, mahuhulog ako sa patibong nila at sasabihin nila na wala akong kakayahan. Alam na ni Pamela ang intensyon nila. Kahit anong mangyari, ang lahat ng ginawa ko ay mali. Ngumisi si Maddox at nilagay niyang kamay niya sa balikat ni Pamela. Ngayon, anong gagawin mo? Mas mabuting subukan ito kaysa hindi. Ngumiti siya nang walang pakialam. Paano kung magawa ko to? Maddox. Lumingon si Pamela at tumingin siya kay Maddox nang may maliwanag na mga mata. Tutulungan mo ba ako? Nabigla si Maddox. Anong sinabi mo? Tutulungan mo ba ako? Siyempre naman. Umupo siya at sinabi niya na may malalim na boses. Bakit mo to tinatanong sa akin ng biglaan? Dahil, huminto si Pamela. Maliban sa sariling pagsisikap ko, kailangan kong gamitin ang lahat ng resources na meron ako para may makamit ako, hindi ba? Medyo nabigla si Maddox. Ito rin ang sabi ng lecturer niya sa kanya sa unang class ng business school. Ang tamang oras, tamang lugar at tamang mga tao ang magiging basehan ng tagumpay ng isang tao. Tumingin si Pamela kay Maddox gamit ang malalaking mga mata niya at ngumiti siya. Sinusubukan ko magbigay ng interview sa best actor base sa katayuan ko. Nangangamba ako na kahit ang assistant niya ay tignan ako ng mababa. Talagang isa itong mission impossible. Ang lahat ay naghihintay para pagtawanan ako. Pero may kasama ako makapangyarihan na Superman. Nag-unat si Pamela at pinisil niya ang mukha niya. Maganda siya kapag nakangiti siya. Kung ang Superman na to ay kayang ipahiram sa akin ng superpower niya para gawin kong trabaho ko, malaking tulong to. Anong gagawin mo? Kailangan mo ba ng isang pares ng leather shoes? Kumarap si Pamela. Bibili ako ng pinakamaganda para sa'yo. Yun lang ba? At tumingin siya sa ibaba at tinikom niya mga labi niya. Aalagaan kita ng habang buhay. Natunaw ang puso ni Maddox. Hinawakan niyang kamay ni Pamela at tumingin siya ng malambing. Binulong niya sa tenga ni Pamela. Masusunod dito. Kinuha niyang phone niya habang nagsalita siya. Agad na pinigilan ni Pamela si Maddox at ngumiti siya. Hindi mo kailangan tumawag sa kahit na sino kaagad. Subukan ko na muna to. Kapag walang gumana, kailangan ko humingi ng tulong mula kay Mr. Crawford. Hinila ni Maddox si Pamela para yakapin ito habang nakangiti. Naalala niya sinabi ng manghuhula. Sinabi nito na si Pamela ay may buhay ng isang emperador at nakatadhana na umunlad siya.
Sa katotohanan, base sa talino ni Pamela, magdadala siya ng kaligayahan sa sarili niya, maging sino man ang pakakasalan niya. Siya ay isang reyna na hawak ang kanyang sariling tadhana. Mahigpit na niyakap ni Maddox si Pamela. Ayaw niyang bitawan ito. Ang Crawford Manor ay maliwanag, para isang kumikinang na perlas sa ibabaw ng mga bundok. Umalis si Zora sa pakipaghalubilo. Nakahinga na siya ng maluwag. Nakita niya si Maddox na lumalapit sa kanya nang may isang baso ng champagne. Tama ang pagdating mo. Kinuha ni Zora ang champagne at inubos niya to. Ah, uhaw na uhaw ako. Kumunot ang noo ni Maddox at naisip niya na nakakatawa to. Anong nangyari? Mahinang sinabi ni Zora. Kuya, bakit hindi ko pa nakikilalang mga kakaibang kamag-anak natin na ito dati? Lumingon at tumingin si Maddox. Maraming taong mula sa iba't ibang pamilyang nandito, kahit na lahat sila ay mga Crawford. Tama lang na hindi pa sila nagkakilala. Kahit siya'y hindi naintindihan ang koneksyon at edad ng ilan sa mga ito. Paano pa kaya si Zora? Konti lang din ang kilala ko sa kanila, ang bulong ni Maddox. Nakilala ko lang ang ilan sa kanila sa kumpanya. Boring ang family dinner na tulad nito, ang reklamo ni Zora. Mapapagod ako sa peking ngiti ko ngayong gabi. Tiisin mo lang ito, matatapos din kaagad to. Gutom na ako kuya, gusto kong kumain ng chicken chop na luto ni Pamela. Tinikom ni Maddox ang mga labi niya. Gusto niya rin itong kainin, ngunit kailangan niyang maging istrikto dahil siyang mas matanda. Kain lang ang alam mo. Tumitik siya kay Zora. Binabalaan kita. Kahit na nasa Centrolis siya ngayon, huwag kang lalapit sa kanya para kumain ng libre. Naintindihan mo? Hoy, ikaw! Ano? Tumitig ulit siya kay Zora. Nagluluto siya para sa akin, hindi ka makakakuha mula dito. Ngumuso si Zora at kumulong ang mga mata niya kay Maddox. Lumapit si Uncle Clark mula sa hindi nalalayo at sinabi nitong nakangiti. Sir, Miss, oras na po para pumunta kayo sa mesa niyo. Naglakad si Zora habang hawak ang kanyang dress. Binunggo niya si Maddox at inasal niya ito gamit ang muka. Ngumiti si Maddox at sasagot na sana siya nang biglang bumalik si Zora at sinabi nito sa kanya ng mahina. Huwag kang masyadong ma-stress kapag dumating ka sa mesa. Bakit? Kasi si Zora ay para bang naghihintay ng magandang palabas. Baka wala kang masabi. Huminto siya at naglakad ng mabilis siya patungo sa mesa. Tama naman si Zora. Istriktong ngiti ni Logan habang umupo siya sa main seat ng main chair habang nakatingin siya sa lahat. Para naman sa upuan ng dapat ay kay Maddox. Si Kelly nakaupo sa tabi nito. Maddox, bakit ka nakatayo ka dyan? Ang sabi ni Logan. Umupo ka. Madilim ang ekspresyon ni Maddox habang naglalakad siya patungo kay Kelly habang napakahigpit ng kamaon niya. Ang katulong ay mabait na hinilang upuan upang makaupo si Maddox. Ang lahat ay nakatingin kay Maddox. Ang relasyon niya kay Pamela ay kumalat na sa kumpanya. Alam ng bawat Crawford na may nakilala siyang isang babae nung nagpapagaling siya sa Jangasas. Lahat sila'y alam na nakipagtalo siya sa lolo niya ng maraming beses para sa babaeng yon. Ngayon ang patriarch ng mga Crawford ay niyaya si Kelly na dumalo sa family dinner. Hindi ba't isang announcement ito na si Kelly lang ang tinatanggap ni Logan bilang asawa ng apo niya? Walang mawawala kapag kinasal ka sa mga creamer. Ang mahinang komento ng isang tao. Bakit ang tigas ng ulo ni Maddox? Sanay na siyang gawin ng mga bagay na gusto niya. Ano bang alam niya tungkol sa pagsasakripisyo para sa ikakabuti ng pamilya? Tignan yung suot niya. Ang suot na yun ay pangit ang kalidad. Hindi mapigilan ni Kelly na tumingin kay Maddox. Ang mga damit niya ay mula sa mga haute couture, designers mula sa fashion weeks. Ngunit ang suot ni Maddox ngayon, halatang mumurahin ito mula sa isang shop. Nagsimula si Kelly ipakita na makatuwiran siya. Maddox, ang suit na to isang lumang design. Bakit hindi ka na muna magbihis? Huminto si Maddox at lumingon siya para tumingin ng malamig kay Kelly. Hindi na nagsalita si Kelly at tahimik siyang uminom ng appetizer soup. Ang iba hindi na rin nagkomento. Kung saan man si Maddox mayroong pressure. Kahit na gaano kalaki ang isang sala, nahihirapan ng mga tao na huminga. Biglang nagsalita si Maddox habang nakangiti ng maliit. Grandpa, family dinner natin ito ngayong gabi, hindi ba? Tumangong nalilito si Logan. Tama ba na imbitahan ng isang taong hindi parte ng pamilya natin sa isang family dinner? Halata ang tinutukoy niya si Kelly.
Naging madilim ang ekspresyon ni Logan habang sumagot siya. Paano naman naging hindi parte ng pamilya si Miss Kramer? Dahil isa itong family dinner, natural na dapat siyang dumalo. Oo, tama, tumawa si Nicolo. Paano naging hindi parte ng pamilya si Kelly base sa relasyon natin sa mga Kramer? Parte siya ng pamilya. Talaga? Tumingin si Maddox kay Nicolo. Para sa iyo, Uncle Nicolo? Halos suminto ang puso ni Nicolo. Maingat siya na hindi mahulog sa patibong ni Maddox. Si Miss Kramer ay parte na ng pamilya para sa iyo. Ibig bang sabihin nito ay nakikita mo na siya bilang kandidato para sa magiging manugang mo? Ikaw, anong sinasabi mo? Halos mabulunan si Nicolo. Nabigla din si Kelly. Nabitawan niyang kutsara tindor at tumingin siya na tahimik kay Maddox. Kumain na kalmado si Maddox at bigla siyang tumingin. Ang matalas na mga mata niya ay tinuro ang lugar. Pagkatapos ay ngumiti siya ng maliit. Ito ang family dinner ng mga Crawford. Ngayon ang lahat na nandito ay dalang apelyido ng Crawford. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit nandito si Miss Kramer. Ikaw ang responsable sa dinner guest list, hindi ba? Uncle Nicolo. Hindi naman siguro malabong mga mata mo, hindi ba? Na hindi mo kayang makita ang pagkakaiba ng isang Crawford sa isang Kramer. O hindi kaya, nakatanggap ka ng maraming pabor sa mga Kramer na nakikita mo sarili mo bilang isang Kramer. Naging awkward ang dinner. Ang lahat ay tumitig sa pagkaing nasa harap nila. Ngunit walang kumibo. Ang lahat, sila ay may ibang motibo tinihintay nila ang palabas. Tulad ng inaasahan, sumimangot si Logan at tumingin siya ng matalas kay Nicolo. Gumisi si Maddox. Pagdating sa pag-unawa ng lolo niya, walang kahit sino sa mga Crawford ang makakumpara sa kanya. Ang pinakaayaw ni Logan sa lahat ay ang maging masyadong malapit sa ibang pamilya. Minsang ginamit ni Nicole ang puntong ito para atakihin si Maddox. Sinabi niya na naging malapit si Maddox sa pamilya ng lolo ng nanay nito upang sumama ang loob ni Logan. Tumingin si Maddox kay Nicolo na may makahulugang ngiti. Ang sinabi niya ngayong gabi ay ang kapalit ng ginawa ni Nicolo sa kanya noon. Maddox Crawford, ang sigaw ni Nicolo. Anong kalokohan na sinasabi mo sa harap ng maraming tao? Dad, huwag kayong maniwala sa kanya. Ang batang ito, masama lang sigurong loob niya at ginagamit niya ako para ilabas ang galit niya. Inaakusahan mo ko ngayon, Uncle Nicolo. Ang hindi nagmamadaling sinabi ni Maddox. Tinuro sa akin ni Grandpa na respetuhin ang mga matanda simula pa noong bata ako at lagi kong sinusunod ang mga turo niya. Sinasabi mo na ginagamit kita para ilabas ang galit ko? Uncle Nicolo, ibig bang sabihin nito ay hindi ako tinuruan ng mabuti ni Grandpa at binastos kong mga matatanda sa akin? Ikaw! Natalo si Nicolo, tumingin lang siya ng masama. Pulang-pula ang mukha niya. May mga tao sa mesa na hindi mapigilang tumawa. Lumalim ang simangot ni Logan at binaba niyang kutsara at tinidor. Tumunog ng malakas ang porcelain. Tumayo si Kelly at tumingin siya kay Maddox na parang humihingi ng tawad. Sinabi niya ng mahina, nagkulang ako sa konsiderasyon at inimbitahan ko sarili ko ngayong gabi. Hindi ko alam na ito ay family dinner ng mga Crawford ngayong gabi. Mali talaga ako. Tumango si Maddox. Alam mo ba na isa itong family dinner ngayon, Miss Kramer? Maddox, ikaw. Ha? Ang ikatlong tagapagmana. Mr. Maddox, bata, matapang at bastos. Uminom si Nicolo para huminahon. Si Miss Kramer ay isang bisita natin. Tinatrato mo bang isang bisita? Nang ganito? Magaling ka talagang tumanggap ng mga bisita, Uncle Nicolo. Ngumiti si Maddox. Pinunasan niyang bibig niya gamit ang napkin at tumayo siya. Dapat mo palang i-welcome si Miss Kramer, Uncle, dahil parte ka naman ng mga Kramer. Tapos na akong kumain. Tumingin ng kalmado si Maddox sa lahat. May makapangyarihang aura siya kahit na hindi siya galit. Enjoy sa pagkain. Aalis na ako ngayon. Mabilis siyang hinabol ni Kelly. Nakatanggap siya ng isang call habang naglakad siya papunta sa harap. Sinabi sa kanya ni Connor, Maddox, opisyal kong tatanggap ang letter ng school ngayon. Sinasabi nila na ikakansela nilang enrollment ko. Ano? Kumunot ang noon ni Maddox. Bakit? Hirap magsalita si Connor. Hindi mapigilan ni Maddox na bilisan ng kanyang paglalakad. Nag-aalala siya kay Pamela ngayon. Kung kinansela ang admission ni Connor at babalik ito ng Dianggasas, mag-aalala si Pamela at baka bumalik siya kasama si Connor. Ang lahat ng pagsisikap ni Maddox ay masasayang. Tinanong niya ng mabilis, Connor, nasaan ang ate mo? Inaalagaan niya si Mom. Hintayin mo ko, pupunta na ako ngayon.
Ibinaba ni Maddox ang phone at inuutos niya kay Regan na kunin ang kotse. Humabol si Kelly. Maddox, anong nangyari? Huminto si Maddox at lumingon siya. Hindi mapigilan ni Kelly na manginig na makita niyang matalas na mga mata ni Maddox. Maddox? Tumawa ng peki si Kelly. Nag-aalala lang ako. Mukhang nagmamadali ka. Maliit na bagay lang ito, ang malamig na sagot ni Maddox. Wala itong kinalaman sa'yo, Maddox. Nakakairita ba talaga ako para sa'yo? Kinagat ni Kelly ang mga labi niya. Ang Kramer Group at ang Crawford Group ay may maraming business dealing. Tayo ay, hindi mo kailangan mag-alala tungkol dito. Hihiwalayan kong trabaho at personal na buhay. Ang tono niya ay malamig. Magkita tayo sa opisina kung may gusto kang sabihin tungkol sa trabaho. Akala ni Kelly hindi na malamig si Maddox sa kanya at pumayag siya ng masaya. Dinala na ni Regan ang kotse palapit. Papasok na sana si Maddox na mapagtanto niya na nakasunod si Kelly sa kanya. Kumunot ang noo niya at tumingin siya kay Kelly na may blankong mukha. Miss Kramer, sinabi ko na sa'yo na hiwalay sa akin ng trabaho at personal na buhay. Napahinto si Kelly. May aasikasuhin ako na pribadong bagay ngayon. Ang sabi niya, hindi mo kailangang sumama. Sumakay sa kotse si Maddox at tumandar na ito pagkatapos. Nanatili sa lugar si Kelly habang pinapanood niya na mawala sa paningin niya ang kotse. Humigpit ang kamao niya at mukhang masama ang loob niya. Hindi niya kailangang manghula na ang puta na si Pamela ang tumawag kanina. Matagal siyang tumahimik at nilabas niya ang phone niya para tumawag. Uncle, ako po ito. Opo, kamustang admission ni Connor? Ginawa ni Kelly ang lahat para hinaan ang boses niya. Ano? Kanselado na talaga ang admission? Mabuti to. Sumagot ang taong nasa kabilang linya habang nakangiti. Oo, totoo ito. Pwede kang magpakita at mag-uutos ako na ibalik ang admission ng bata. Magkakaroon ng utang na loob sa'yo si Mr. Maddox kapag nangyari yun. Ngumiti ng matagumpay si Kelly. Dumating si Maddox sa bahay ni Pamela. Nag-iimpake si Connor, mukhang malungkot. Ang admission letter ay nalaglag habang inimpake niya mga libro niya at tumitik siya dito ng matagal. Pula ang mga mata niya. Hindi klarong sinabi ni Connor sa call. Tumingin si Maddox kay Pamela. Anong nangyari? Natuwa si Pamela na makita niya na pinagpapawisan si Maddox dahil sa pagmamadali. Hinila niya papunta sa loob si Maddox para bigyan niya ito ng isang baso ng tubig. 1 buwan na siyang pumapasok ng maayos sa klase, ang sabi ni Pamela. Sa hindi malamang rason, biglang sinabi sa kanya ng school na kanselado ng admission niya ngayon. Sinabi nila na may striktong age limit para sa medical students. Nag-enroll si Connor habang nag-skip siya ng mga grade at hindi tugma ang age limit. At huminto si Pamela bago siya nagpatuloy sa pagsasalita. Ang hinala nila ay peke ang mga resulta niya. Huminto si Maddox at kumunot ang noo niya. Ang University of Centralis ay isang sikat na paaralan na may ilang siglo ng kasaysayan. Kilala rin ito sa buong mundo. Ang mga estudyante ay tinatanggap base sa mga resulta at pagkatao at hindi pa nalagay ng age limit ang university. Hindi ko to pineke, emosyonal si Connor. Maraming beses ako umupo para sa mga test at may mga teacher na nagbabantay. Hindi pwedeng nandaya ako. Kahit nasabihin nila na umupo ulit ako para sa test, sigurado ako na first place pa rin ako. Sige, huminahon ka. Ang mabilis na sinabi ni Pamela para gumaan ang loob ng kapatid niya. Kakaiba talaga ito. Pero magkakaroon ng solusyon. Huwag kang mag-alala. Sumingkit ang mga mata ni Maddox habang may mga solusyong dumarating sa isip niya. Nag-enroll si Connor base sa talento at talino niya. May taong nasa likod siguro ng biglang cancellation ng admission niya. Ang taong ito ay target siguro si Pamela. Ibig sabihin ay target nila si Maddox. Pinag-isipan ito ni Maddox at tinanong niya, sino nagsabi sa'yo? Tumawag ang school, nasa phone kong number. Ang sabi ni Connor, ibigay mo sa akin ang number. Tumingin si Maddox sa number. Ito ay mula sa University of Centralis. Ngunit ito'y nagsisimula sa 02. Kung tama ang pagkakaalala niya, ito ang hotline ng Board of Trustees ng University. 1/3 ng University Board ang mga taong may kinalaman sa mga Kramer. Kumibot ang mga labi ni Maddox habang may napagtanto siya. Anong problema? Nag-aalalang tumingin si Pamela kay Maddox. May problema ba sa number? Ayos lang, sandali lang. Pumunta sa balkonahe si Maddox. Tumingin si Pamela sa likod ni Maddox mula sa sala.
Ang lalaki ay tumawag ng maraming beses at mahinang boses nito. Mabilis itong nagsalita ng mahinahon. Napatingin si Pamela sa ibaba, namumulang mga pisngi niya. Mahinang tinanong ni Connor. Ate, sa tingin mo ba may paraan talaga si Maddox? Sa tingin ko. Tumango si Connor at bigla siyang nagbuntong hininga. Ate, masaya talaga ako tanghipag ko'y si Maddox Crawford at hindi si Denver Stewart. Hay, mas mabuting isang makapangyarihan na hipag. Tumingin ng tahimik si Pamela kay Maddox. Noong bumalik na si Maddox mula sa balkonahe, ngumiti siya na nakaka-relax. Inayos ko na to. Pupunta ako sa school board sa susunod na 2 araw. Tumingin siya kay Connor at tinapik niyang balikat nito. Manatili ka na muna sa bahay ng 2 araw para isang maikling break. Sige, ngumiti si Connor, ang puso niya naging matatag. Nabigla si Pamela, inayos kaagad ni Maddox ang isang malaking problema. Hindi maganda para kay Connor kung ginamit ni Maddox ang katayuan nito para takutin ang school. Umaasa siya na makapag-aaral ng payapa si Connor. Paano niya ito gagawin ngayon? Ito ay para bang nabasa ni Maddox ang isip ni Pamela at binulong niya sa tenga nito. Nangangamba ako na magiging masama ang loob mo, kaya hindi ko sinabing relasyon natin sa kahit na kanino. Maliban kung bigyan mo ko ng katayuan balang araw. Tumawa si Pamela, hawak ni Maddox ang kamay ni Pamela. Ang tawa ni Pamela ay dumiretso sa puso ni Maddox. Natunaw ang puso nito. Nagring ang doorbell. Binuksan ni Pamela ang pinto at nakita niyang isang balisang si Regan. Sir, hinahanap po kayo ni Elder Mr. Crawford. Maraming beses niya po kayong tinawag. Alam ko, ang sagot ni Maddox na parang walang pakialam. Aalis na siya na biglang may napagtanto siya at umikot siya para tumingin kay Pamela. Aalis ako. Tumango si Pamela. Sige, dismayado si Maddox. Hindi mo ko ihahatid palabas? Tumawa si Pamela habang hawak ang bibig niya. Mabilis siyang nagsuot ng mga sapatos at bumaba siya ng hagdan kasama si Maddox. Naglakad sina Pamela at Maddox sa residential area. Ang lugar ay hindi malaki, kaya hindi ito umabot ng higit sa 5 minuto. Kahit na ilang beses silang umikot, ayaw ni Maddox na pabalikin si Pamela sa itaas. Maddox Crawford! Uuwi na talaga ako. Humawak si Maddox sa kamay ni Pamela. Kahit na matangkad si Maddox, imukot ngumiti siya. Tumitig siya kay Pamela. Pamela, tignan mo gabi na. So pwede bang hindi ako umalis? Ang sabi ni Maddox. Madilim na't mapanganib sa kalsada. Hindi ka ba nag-aalala na uuwi ako ng mag-isa? Tumawa ng masaya si Pamela. Tinulak niya si Maddox papunta sa exit. Ngunit ang lalaki ay matangkad at malakas ang katawan. Ginamit ni Pamela ang buong lakas niya at hindi niya pa rin matulak si Maddox. Dahil masyadong malakas ang pagtulak niya. Nawalan siya ng balanse at bumagsak siya papunta sa yakap ni Maddox. Humigpit ang yakap ni Maddox sa bewang ni Pamela. Tinanggap niya ang pagkakataon na ito. Ang isang kamay niya ay napunta sa leeg ni Pamela ay dahan-dahan niyang hinilang ulo nito. Hindi mapigilan ni Pamela na tumingin sa mga mata ni Maddox. Nagiinit ang pagnanasa nila. Mabilis ang tibok ng puso niya at namulang mukha niya. Lumayo siya ng tingin mula kay Maddox. Huwag kang ganito. Tinuro niyang dibdib ni Maddox at may init ang pakiramdam niya. Tutal, nasa labas sila. Kaya ginawa ni Maddox ang lahat para pigilan ang pantasya niya. Pamela, ang boses niya ay namamaos. Tinulungan niyang tumayo ng maayos si Pamela. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Pero pwede mo ba akong bigyan ng lakas ng loob ng paminsan-minsan? At least ay paramdam mo sa akin na pinapahalagahan mo ko. Tinikom ni Pamela ang mga labi niya at nanatili siyang tahimik habang nakatingin sa baba. Huminga ng malalim si Maddox at ngumiti siya kay Pamela. Hinimas niyang buhok nito. Huwag kang mag-alala. Bumalik siya sa pakipag-usap tungkol kay Connor. Hindi seryosong kaso ni Connor. Ibibigay kong hustisya na nararapat pagkatapos ko itong imbestigahan. Tumingin si Pamela na may komplikadong ekspresyon. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya ng mabagal, ito ang unang beses na nakaharap kong ganitong problema at nataranta ako ng konti. Pero ang tanging paraan na naisip ko yung samantalahin kong trabaho ko para maisa publikong problemang ito. Pero pinag-isipan ko ito at naisip ko na baka lumala lang ito kapag tinuloy ko. Tumango si Maddox. Alam niyang matalino si Pamela. Ngunit dahil gusto niya itong malaman, tinanong niya, bakit naman ito lalala? Isang kilalang organisasyon ang University of Centralis.
Hindi makakatulong kay Connor kapag naging viral ito. Baka hindi kami paniwalaan ng mga tao at siraan pa nila kami. Tama ka, ngumiti si Maddox. Hindi tama na kumilos ng basta-basta kapag masyadong malaki ang pagkakaiba ng kapangyarihan. Pero inayos mo ito ng ilang salita lang. Tumawa ng pekis si Pamela. Sa huli, kailangan ko pa rin umasa sa'yo. Hinawakan ni Maddox ang kamay ni Pamela at niyakap niya ito ulit habang nakadikit ang mukha ni Pamela sa dibdib ni Maddox. Nakaramdam siya ng pagiging ligtas nang marinig niyang pamilyar na tibok ng puso ni Maddox. Hinimas ni Maddox ang buhok ni Pamela. Mahina't maamo ang boses niya. Magaling nang ginagawa mo. Maganda ang buhay mo kahit na hindi ka umaasa sa akin. Para naman sa kasong ito, ang sabi ni Maddox. Parang kapatid ko na rin si Connor. Hindi pwedeng papanoorin ko lang habang maling ginagawa sa kanya ng iba. Natural, nagagawin kong lahat para tulungan siya. Ngumiti si Pamela at yumakap siya ng mas malalim kay Maddox. Alam ni Pamela na itong ego niya ang gumugulo sa kanya. Palagi niyang naiisip na mahina siya sa harap ni Maddox. Alam niya rin na hindi maganda para isipin ito. Ang lalaking ito'y minamahal at pinoprotektahan siya. Hindi tama na kumilos siya ng ganito. Si Pamela ang yumakap sa bewang ni Maddox. Sinabi niya ng mahina. Salamat. Ngumiti ng kontento si Maddox. Niyakap niya si Pamela na para bang nakuha niya ng buong mundo. Biglang may nakita silang dalawang ilaw sa harap nila bago tumunog ang paghinto ng isang kotse. Napahinto sila habang pinapanood nilang huminto ang Porsche sa harap nila. Dumilim ang ekspresyon ni Maddox at nilagay niya sa likod si Pamela. Nang bumukas ang pinto, ang unang bagay na bumati sa kanila isang pares na mga estelito na puno ng diamond. Tumaas ang tingin ni Pamela at nakita niya isang magandang muka na naglalakad patungo sa kanilang nakangiti. Nanlilisik ang tingin ni Kelly nang makita niya si Pamela. Mabilis na bumalik sa pagiging natural ang kanyang ekspresyon at nakangiti siyang lumapit sa kanila. Masaya siyang bumati. Mr. M! Kumabog ang puso ni Pamela at tumingin siya kay Maddox. Laging matalas ang kutob ng isang babae. Mr. M! Tumayo sa harap nila si Kelly at tinignan niya si Pamela. Ito si Miss Murphy? Magalang na tumango si Pamela bilang pagbati. Hindi magandang itsura ni Maddox, nakakunot ang kanyang mga kilay habang nagtatanong siya. Anong ginagawa mo dito? Pinapatawag ka ni Lolo. Sinadya itong bigyang diin ni Kelly. Alam niya na hindi magagawang kumbinsihin ni Regan. Kaya akong pinapunta niya para sunduin ka. Dumilim ang mga mata ni Pamela. Tauhan ni Maddox si Regan at siyang pinakamaasahang tao sa paligid ni Maddox. Hindi niya siya kayang kumbinsihin. Pero kaya ito ng babaeng ito? Bakit kailangan siya pa mismong ipadala ng patriarch ng mga Crawford? Natawa si Pamela. Nararamdaman niya na hindi magandang intensyon ng babae sa pagpunta niya dito noong sandaling lumabas siya ng kanyang kotse. Alam na ngayon ni Pamela kung anong binabalak ng babae. Lumapit si Kelly kay Maddox. Maddox, bumalik na tayo. Huwag mong paghintayin si Lolo. Ah, tama. Tumingin siya kay Pamela at nakangiting sinabi. May problema ka ba, Miss Murphy? Ano pa bang magiging dahilan kung bakit nagmamadaling umalis si Maddox sa family dinner? Talaga? Tumingin si Pamela kay Maddox sa tinilan niyang manggas ng damit ni Maddox upang hilahin siya palapit sa kanya. Pasensya na, dalian niyo nang bumalik. Miss Murphy, tumingin si Kelly sa kanya. Kung meron kang problema, hindi mo naman kailangan patakbuhin si Maddox dito. Pwede ka rin magsabi sa akin. Gagawin ko lahat para makatulong. Seryosong sumagot si Pamela. Salamat. Walang anuman. Magkasama kaming lumaki ni Maddox. Ang mga kaibigan niya kaibigan ko rin. Kumunot ang noon ni Maddox at tuluyan nagdilim ang kanyang ekspresyon. May sasabihin sana siya nung pinigilan siya ni Pamela. Marahang kumapit si Pamela sa kanyang braso at nanatili siya sa tabi niya nang may matamis na ngiti. Nagkakamali ka, miss. Kalmadong nagsalita si Pamela. Hindi niya ako kaibigan. Ano? Nagtaka si Kelly. Miss Murphy, anong... Nagpalitan kami ni Maddox ng singsing. Nagniningning ang mga mata ni Pamela habang malinaw niyang sinasabi. Ano kami sa tingin mo? Namutla ang mukha ni Kelly at wala siyang masabing kahit isang salita. Nagulat si Maddox ngunit masaya siya. Sinamantala niyang pagkakataon at niyakap niya si Pamela. Sige na, umalis ka na. Huwag mo akong alalahanin. Inayos ni Pamela ang korbata ni Maddox. Kumikinang ang malalaki niyang mga mata na parang mga bituin. Sige. Nginitian niya si Pamela. Oo nga pala, may nakita akong isang pares ng sapatos.
Tignan natin yun kapag libre ka. Babagay yun sa suit mo kapag meron ka ulit family dinner o kung anong event na pupuntahan. Tumango si Maddox. Hindi nagtagal, dinala ni Rega ng kotse sa junction sa labas. Hinatid ni Maddox si Pamela paakyat at pinagmasdan niya siyang pumasok sa bahay bago siya naglakad palabas. Naniga si Kelly. Wala siyang masabing kahit ano. Pinadyak niya ang kanyang paa at namilipit sa galit ang kanyang mukha.